Sabi ni Nipo Baby Spoiled Brat, political harassment! Inaapi ako ng gobyerno, sabi niya. Inaapi ako ng gobyerno dahil tinanggalan ako ng bantay. Ganun ba yun? Kailangan mo yaya, te. Kailangan mo yaya. Yaya, yaya. Yaya, I need my glass of water. Yaya, I need my bantay. I don't feel safe. Nipo baby. Yaya, they took my picture at the airport. I don't feel safe. Yaya, I'm full of crap. Yaya, I'm full of crap. Can you clean me up? Ayan, so mga kochero, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details nyo at pwede na kayong magpadala sa Pilipinas through GCash, cash pickup, at iba't ibang mga pawn shop sa mga bangko pala sa ating bansa sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, ayan, sa inyo pong unang padala ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Mabasahin ba natin to? Panoorin natin yung balita, guys. Panoorin natin yung balita. Tinawag na political harassment ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatanggal ng mga pulis mula sa kanyang security detail. Sinabi rin niyang sinungaling si PNP Chief General Romel Marbil. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa 4 na pahinang liham para kay PNP Chief Romel Marbil, inihayag ni Vice President Sara Duterte ang pagpalag niya sa pagkakatanggal ng 75 pulis mula sa kanyang security detail. Muling sinabi ni VP Sara na wala siyang problema sa paghugot ng mga tauhan ng PNP mula sa kanyang security team. Kung wala kang problema, ano nireklamo mo ngayon? Wala kang problema, di ba? Ano bang kinukuda mo? Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Ayun naman pala. Bakit meron ka pang pa 4-page statement? Diba? Bakit meron ka pang pa 4-page statement? Wala ka palang pake. Mukhang hindi naman. Kasi mukhang gigil na gigil ka, te. Mukhang gigil na gigil ka, te. My goodness. Diba? Saan ka nakakita ng vice-presidente na ang trato ay parang presidente na? Parang konti na lang. Pareho na sila ng security detail ni PBBM eh. Kulang na lang sa'yo, sarili mong chopper. Di ba dati hinihiram mo pa yung presidential chopper? General Marbil, dapat sumagot ka dito. Alam nyo, ba't namimihasa itong mga Duterte? Kasi walang sumasagot. Dapat itong mga Duterte na to, they should be put in their place. Dapat minsan, tulad ni si PBBM. Pag bumibira si Digong, minsan, di ba, bumibira din si PBBM. Ganun lang yun, put them in their place. Dapat, kaso si Marbil, no comment eh. Dapat General Marbil, magsalita ka dito, pinapahiya ka oh. Hindi ka naman reporting sa Vice President, reporting ka sa Presidente. Anyway, tuloy natin to. Pero may problema raw ang bise. Hindi pa sa pala. mga kasinungaling ang sinasabi. Hindi pa pala sa DILG Secretary muna bago Presidente. DILG nga pala ang PNP. Anyway, tuloy! Sa taong bayan, lalo na kung galing ito sa hepe mismo ng PNP. Unang punto ni VP Sara, ginawa ang Vice Presidential Protection Division para hindi pakialamanan ng mga tulad ni Marbil ang security niya at ng mga susunod na Vice President. Okay, ang Vice Presidential Protection Division na isinailalim sa Presidential Security Protection Group ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ng susunod na Vice Presidente ng bansa. Okay, wala nang problema dun. Siguro, alam niyo mga kochero, ako, pananaw ko dyan. At
deserve naman siguro ng vice president. Kahit sino vice president. Kahit sino pa yan. Kay sa hodang si Sara yan, o si Lenny, o kung sino mang vice-presidente ang uupo. Deserve nila magkaroon ng sariling security. Kailangan nila yun. Kailangan nila yun. Mga sekretary nga may sariling security. Mga members of the cabinet, ba't ko alam? Kasi, meron tayong nakasalamuha dati na naging sekretary. Meron siya, 2. So, okay lang naman yun, walang problema. Walang problema doon. Ang hindi ko lang maintindihan, mga kotsero, bakit kailangan niyang umabot sa 433 na security detail? Presidente ka na ba? And sinabi na nga rin ni Sara ang kanyang security ay nasa ilalim ng PSG, Presidential Security Group. So ibig sabihin, ang presidente pwede kang tanggalan o bawasan ng security group. Pangalawa. Pangatlo, sinabi mo na rin na ang security niya ay under ng PSG at hindi under ng PNP. That means, mga kotsero, pwedeng bawiin ni PNP yung mga tao niya. Hindi naman under ng PNP yan PSG yan O di kunin niya sa PSG yung yung tao niya. Bakit sa PNP? Sinabi na nga ng PNP kailangan doon ng tao on the ground Mas kailangan sa kalye. Natural naman. Hindi ka na natural. Di ba? Kapag nagpulis ka, ang trabaho mo, peace and order ng bansa. Hindi mo trabaho ang peace of mind ng isang tulad ng Sara Duterte. Kinausap namin ang PSPG. So ito yung humahawak ng security. Yung chief of staff ng ating VP na yung mga tao kasi marami na sila. Marami naman kasi talaga sila. 400 plus. 400 plus. We asked them na pwede namin ilipat and nilipat namin na kailangan sa NCR. Sabi. We have to get all our people because our policemen are already sleepless and are very tired of working beyond their working hours. And they can't work anymore, especially after yesterday. Ito yung SONA. Who would replace them? So we are trying to get other policemen. So, sa VP Sara, are you saying na ang security mo ay mas mahalaga kaysa sa peace and order ng buong Pilipinas? Diba? How entitled? How entitled can one person get? How entitled? Iniisip niya na ang security niya ay mas mahalaga kaysa sa security na peace and order ng buong bansa? Hindi na nga rin natutulog ang kapulisan natin dahil kukunti na lang sila. Nakakaya naman kay Sara Diggs. Ang pagkakatanggal daw ng mga pulis nangyari matapos siya mag-resign sa DepEd. Paglabas ng umano'y cocaine video at pahayag niya tungkol sa SONA. Okay. Medyo dito nagkaroon na ng linaw yung sinabi niya tungkol sa SONA. Sinabi niya kasi, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, pagkatapos ko ihambing ang SONA sa isang catastrophic event, at pagkatapos lumabas ng cocaine video. So yun pala yung yung ibig niya sabihin dun sa designated survivor. It means she will spare herself from the SONA, which is a catastrophic event. Yun yung sinasabi niya na pag hindi nyo na-gets nung una, hindi ko kailangan magpaliwanag. Ba't nagpaliwanag ka pa rin? Ngayon, mga kotsero, eto kasi yan. Pag nag-resign ka sa DepEd, ibig sabihin, you will also lose some privileges. Nag-resign ka sa DepEd Meaning, hindi mo na kailangan mag-ikot. Hindi mo na kailangan mag-ikot sa mga schools. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga liblib na paaralan. Meaning, diyan ka na lang sa opisina mo. Wala ka na masyadong gagawin. Mag-iikot ka
sa mga opisina mo lang din. Ang mga kotsero, ako, I'm not a supporter of Lenny. Alam niyo yan, hindi ko susuportahan si Lenny ever. Pero kung kukumpara ko si Sara kay Lenny, si Lenny nga 78 lang eh. Partida, magkaaway pa sila ni Digong. And anytime, pwede siya ipatumba ni Digong. Pero 78 lang ang security niya. Hindi yan joke. OVP, 433 ang security escorts. Sino nagsabi niyan? COA. 2022 pa lang yan, ha? 2022 COA report. Nung nag-request sila ng budget nitong 2023, si Secretary Gibo Teodoro nag-request na humingi ng budget na 75 million pesos para pondohan naman ang sahod ng parang mga 300 plus na security detail niya for 2024. Naipakita ko na sa inyo yun, di ba? Yung dinefend ni Secretary Gibo, yung budget niya for the security ni VP Sara. So yun, so meron dong ganyan-ganyan drama. No, mga kotsero, I disagree. Mas maniniwala ako kay General Marbil. Ayaw, gusto yung paniwalaan si Sara, di ba? Ayaw, wala problema. Ako hindi. Hindi ako maniniwala kay Sara. Excuses. Bakit? Ang punto dito, mga kotsero, hindi lang birahin si Marbil. No. Ang punto dito, hindi lang birahin si Marbil. Ang punto dito ay i-communicate sa buong bansa na siya ay tinatarget ng administrasyon. Ang gusto niyang punto dito, yung political harassment. Yun talaga yan, guys. Ano kung bakit? Why the 4-day delay? Ang tagal. Ngayon mo lang naisip to? Bakit hindi nung umalis ka? Or baka sadyang sadyang anga ka lang talaga. Ngayon mo lang na-realize. Or baka ngayon lang bumababa yung high ng Taylor Swift. Kung totoo. Baka ngayon lang bumababa yung high ng Taylor Swift kasi ang concert niyan ng Taylor Swift is 27-28 eh. 29 na. Pero for me, masyadong ang weird naman. Napag-usapan na eh. Lumipas na ang panahon tapos ngayon kabibira kung kailan ang pinag-uusapan ng taong bayan ay paano makarecover kay Karina. Di ba? It's so weird, mga kotsero. Naglabas siya ng statement para sitahin ng administrasyon and which is kung saan nakafocus ngayon ng administration sa relief efforts kay Karina. Tuloy natin. Tungkol sa SONA, tigilan na raw ang kasinungalingan dahil malinaw daw na kaso ito ng political harassment. At ito talaga yung punto niya dyan. Yan talaga yun. Itinago lang niya yung motibo niya dito sa isang sentence na to. Itinago lang niya yan sa napakahabang 4-page statement pero yan talaga yung gusto niya sabihin. Political harassment. Pinabulaanan Political harassment daw. din ni VP Sara ang sinabi ni Marbil na walang banta sa kanyang seguridad. Anya meron nga nagpalabas ng video niya habang nasa NAIA. Nakuhanan din daw dito ang kanyang asawa at mga menor de edad na anak na malaking Okay. Malaking banta raw sa kanyang seguridad yun nangyari nun. banta raw sa kanyang seguridad. Kamakailan Puntahan nga natin yung kasi meron siyang sinabi dyan na nakakatawa na gusto kong i-highlight. Tungkol dyan sa security na yan. Wait, puntahan natin yung malaki para mabasa nyo agad. Ito yan sa number 4. We don't see any threat against the Vice President so we need to reduce the people. If they want more, then we will add if they request it. So yun ang sinabi ni Marbil. Ang sagot ni Sara, hindi ba't mayroong malisyosong nagpalabas ng video footage nung ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Hindi na baling ako, ngunit na nakuha at na isa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga menor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad.
Wait lang. Alam niyo yung kabobohan dito? Dito. Alam niyo yung kabobohan dito sa statement na to ni Sara? Unang-una, sikat ka. Vice President ka eh. So kahit sinong tao, kahit sinong tao, kahit saan ka magpunta, ibibidyo ka, pipicturean ka. Bakit? Kasi sikat ka eh. Ngayon, kung ayaw mo pala mapicturean, edi sana nag-private jet ka. Ayaw mo mapicturean eh. Para diretso ka na sa runway. Hindi ka na dadaan dyan sa terminal. Ngayon, kung maski ako let's say ako empleyado ng NAIA, halimbawa lang, ako empleyado ng NAIA, halimbawa. Tapos, nakita ko si Sara sa malayo. Uy, aalis si Sara. Si Sara Duterte ba yun? Parang si Sara Duterte, oh. Kamukha eh. Etc. Tapos, bibidyo ko. Bidyoan ko kaya. Saan kaya pupunta to? Uy, paalis si Sara, oh. Paalis si Sara. Papunta siya ng wherever. Malisyoso ba agad yun? Hindi ba dahil lang sikat ka? Mga nagsusuntukan ka sa kalsada, binibidyo eh. Ikaw pa kaya? Sara Duterte ka? Aminin na natin. Kaya ka nang gigigil dyan sa video na yan. Nabuking ka kasi. Nabisto yung pag-alis mo sa gitna ng sakuna. Nakita ng taong bayan na, uy, si Sara akala ko pagtatanggol ako, yung pala hindi. Nagbakasyon habang sinasalanta kami ng bagyo. O baka halimbawa, ganito. Ito, may nakita ko kanina. Baka daw content creator yung nag-video. Malay natin, baka iniisip niya, kailangan ma-monetize yung page ko. Uy, si Sara, oh. Share ko kaya. Baka mag-ano ko dito, baka mag-viral ako dito. Kaya ka nagsasalita ng ganyan kasi nabisto ka. Tapos meron pa siyang sinabi, bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing, quote-unquote. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko, bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaring mangyari. Bakit? Anong tinatago mo? Maaresto ka ba? Hindi ba pwedeng inaalam ang address mo for your own security? Ikaw nga, takot na takot ka, di ba? Takot na takot ka di ba? Sabi mo. So ito ba? Ito bang ganitong dalawang sitwasyon na to deserves a 400-man security detail? 400-person security detail? Ilan ang ilalagay mo sa kada kanto ng bahay mo? 10? 10 dyan sa kanto na yan, 10 sa kanto na to, 10 dun sa kabilang, dyan sa corner na yan, 10 dapat ha, tsaka dito 10. So kwarto pa lang yun. Sa pintuan, 20 ha. Anak ka ng tipaklo. Kada bintana mo may isang gwardya? Kalokohan yan. What kind of BS is that? See how ridiculous that is? 100 nga parang sobra na. 100 ha. Marami na nga yung 100 times 4 mo pa. Tigas ng face. Ilan din daw nang bumisita ang operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-surveillance. Pilit daw nilang inaalam kung saan ang bahay na inuupahan ni VP Sara. Ang bahay kung saan din daw nakatira ang kanyang mga anak. Mabuti na lang daw ay napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association ang mga pulis. At kung totoo raw na walang nakikitang banta si Marbil laban sa kanya, bakit daw nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP sa kanyang security detail na si Marbil pa raw mismo ang pumili? Ba't nagreklamo ka pa? May 45 naman palang tinira sa'yo. Nagrereklamo pa. Nagrereklamo pa sa 45. See? Ano? Asan yung connect? Nagrereklamo ka dahil tinanggalan ka ng 75 pero merong 45 na tinira. Tapos, nagrereklamo ka pa rin. Hindi mo nga deserve 100 100 pa nga lang, hindi mo na deserve.
Alam niyo mga kotsero, siya rin na naglaglag sa sarili niya kung bakit nagrereklamo siya. Mamaya papakita ko sa inyo. Na si Marbil pa raw mismo ang pumili. Ang gusto lang daw ni VP Sara ay tigil-tigilan na ni Marbil ang pagbanggit sa kanya sa mga interview. Makakaasa raw si Marbil na ibabalik ng bise ang 45 pulis na pinili niyang manatili sa security detail ni VP Sara. Abuti naman, balik mo talaga. Tigas ng mukha mo. Nauna nang sinabi ni Marbil na inaayos nila ang deployment ng Police Security and Protection Group para mabigyang prioridad ang mga individual na may matinding banta sa kanilang seguridad. Sa katunayan, mas maraming nga raw ang security personnel ni VP Sara kumpara sa mga dating vice-presidente. Sa pagdinig sa Kamara ngayon, sinubukan kunan ng pahayag si Marbil tungkol sa open letter ni VP Sara. Pero ganito lang ang naging reaksyon niya. Your comment lang, sir, if you want to comment po dun sa open letter ni VP Sara Duterte about sa pagtanggal po ng mga security po sa kanya, sir? Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Dapat sumagot siya dyan Dapat niya sagot dyan She's entitled to her own opinion. Tapos. Ang simple-simple nun. Pero nakaka-insulto yun. She's entitled to her own opinion. Diba? Opinion mo lang yan. Not necessarily true. Kasi, itong mga Duterte, napaka-entitled. Akala nila, they can just talk and everyone will roll over. Tas wala na. No? Hindi ako naniniwala dyan. This is politics. Paano patatahimikin nyo? This is politics. Siniraan ka ng lantaran tapos wala ka sasabihin. No? Sagutin mo. She's entitled to her own opinion. Tapos. Kasi, ang pangit Ang pangit sa optics, parang, okay. Ngiti-ngitian lang. Ganun. No? Dapat nagsalita sila. PNP yan But anyway, marami pa siyang sinabi. Ito sabi niya, ni Sara. Ito. Ito ang malinaw, lalo na't ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko. Dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo R. Duterte mula pa noong 2016 ay security ko na mula noong 2007. Ibig sabihin mga kotsero, mga alaga niya to. Itong mga pulis na to. Hindi sa akin ang galing yan. Kanya yan. Mga security na raw yan ni Digong noong 2016. Tapos, security pa niya simula noong 2007. So, mga bata niya to. Alaga niya na pulis. Ba't natatakot ka? Baka biglang kumanta. Kaya pala nagagalit. Si Nipo Baby. Designated Nipo Baby. Tao na pala nila yan noon pa. 2007 pa. Meron na siyang trust and confidence. Pinagkakatiwalaan na niya. Marami na silang pinagdaanan. Namantikaan na ang mga toka. Malamang, hindi na balita itong parte na to. Pero nabasa ko yung statement, parang, kaya pala nagalit. Mga tao na pala niya to, 2007 pa lang. So, pinaltan yung mga tao niya simula 2007. So ngayon, dun sa bago niya security detail, wala siyang trust and confidence. Bakit? Kasi mga bago. So yung ni-recall na mga pulis na security niya, yung 75, eto, mga tao na nila, mga police security na nila, PNP security na nila, simula 2007. So maraming alam tong mga to. Marami silang alam. Alam niyo mga kotsero, kapag natutunan ko to sa isang boss nung nasa private pa ako. Kapag daw meron kang gustong kuhaan ng impormasyon, dalawa lang ang kakaibiganin mo. Yung executive assistant, number 1, or driver ng driver nung
gusto mong kuhaan na impormasyon. Bakit? Kasi sila yung nakakaalam ng lahat na pinaggagawa ng gusto mong kuhaan na impormasyon. In this case, sino ang dapat kuhaan na impormasyon? O di yung tao niya since 2007. Parang kay Dilima, correct? In this case, kay Sara, ang dami na nilang pinagdaanan. 2007 pa lang. 2007 pa lang. Kasama na nila si Sara, nakasama na nila si Digong. Tapos, nung vice-presidente si Sara, nakasama na uli na si Sara. So, ibig sabihin, marami silang alam. Kaya tinawag ni Sara na ito ay political harassment. Ayan o. Kaya niya tinawag na political harassment yan. Hindi kaya siya yung nati-threaten. Baka siya yung natatakot. Baka siya yung natatakot. Kasi itong mga ibang tao na to na ibinasok sa kanya, hindi siya sigurado kung lahat ng mga sasabihin niya ay maituturing na sikreto. That's one. Siyempre, bagong tao yan eh. So, hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan mo yan. Itong mga nauna niyang security, 2007 pa lang, magkakasama na sila. So, batak na sila. Alam na ni Sara kung sino pagkakatiwalaan sa kanila. So, that's one. Yung mga bagong papasok, wala siyang tiwala, hindi niya alam kung espiya to ng kung sino mang politiko or kung sino man. So, baka doon siya, isa sa mga bagay ba't siya natatakot. Pangalawa, yun. Baka kumanta yung mga tinanggal sa kanya. Hindi ko iniimbento yan. Siya nagsabi niya. Hindi naman ako eh. Oh. Siya nagsabi, hindi naman ako eh. Ang tinanggal daw yung mga tao meron siyang trust and confidence. So, ibig sabihin, is the opposite true? Kaya ka nagagalit kasi wala ka ng trust and confidence doon sa mga papasok? Good luck na lang. Di ba? Naku, narinig nun lahat, no? Yung 75 na yan. Narinig nun lahat. Alam nun lahat. Kung ano yung mga pinag-uusapan, kung ano yung mga bagay-bagay, alam nun lahat. Ang dami nun, 2007. Taon na ang binilang, guys. Taon na ang binilang. So marami nang alam yan hindi lang kay Sara, sa mga Duterte, sa kanilang lahat. So baka kaya kabado si Sara. Baka kuhaan sila ng impormasyon. Yun lang. Ano ko lang yun? Assumption ko lang yun. Yun ang sinabi niya. Wala siyang trust and confidence doon sa bago. Ay sabihin, meron siya doon sa tinanggal. Kasi mga kutsero, kung interest lang talaga ni Sara, yung security niya, ba't di siya kumuha ng private? Diba? Afford naman niya eh. Mayayaman naman mga Duterte eh. Nagpapanggap sila sa simple-simple. Hindi sila simple guys. Nakapag-Germany nga eh. Buong pamilya. Hindi sila simple. Afford nilang kumuha ng private security. Ba't nila ginagawa? Mas secure yun. Kasi yun, may confidentiality sa nila. May confidentiality sa sistema nila. Confidentiality clause. Alam nyo, hindi pa pala ako tapos. Meron pa pala akong ibibira. Wait. Alam nyo kung ano pa yung nakakainis dito? Tingnan nyo itong mga... May mga sinabi pa dito si Sara eh, na wala sa ayos. Sabi niya sa huli pala, na dito pala lahat sa last page. Gusto ko sabihin. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mo manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen at nanatiling takot ang mga Pilipino sa daan. Di ba? Ang hilig nila sa ganyan, takot ang Pilipino sa daan, takot ang Pilipino sa daan. Talaga ba? Tingnan natin ang numero. Mas maganda kasi tinitingnan ang numero eh.
PNP, crime rate down by 27% in January. February 2024 compared to 2023. Ang laki niyan, 27% ang ibinagsak. Ng index crimes. DILG, crime rate lower under President Marcos compared to Duterte. Yan yung mas masakit. The peace and order situation in the country has improved with a much lower index crime volume from 196,519 from the pre-pandemic period of July 1 to April 21, 2018. July 1, 2016 to April 21, 2018 to 71,544 from July 1, 2022 to April 21, 2024. Diba? Anong takot sa daan? Mas maraming ang krimen nung panahon ng tatay mo. Ito pang nakakabuisit. Tinan nyo gano'n ka-inutil itong dalawang senador na to. Ito si Robin, pinagsisisihan ko talaga ba't ko binoto to eh. Unahin natin si Robin. Ano sabi ni Robin? Ako man, nananawagan naman po ako sa lahat ng mga dating rebelde na mayroon ng mga tamang papeles ng pagsuko at amnestiya. Kayo may kaalaman sa Penjak Silat, Kali, Eskrima at handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearances at approval ng opisina ng pangalawang Pangulo. So ang gusto nila ngayon, mga kotsero, yung mga rebelde, yung mga rebelde ang magbantay kay Sara. Anong makabubuhan talaga to? So ibig sabihin, bubuo kayo ng private army. Ito yung ito yung unang stupid na nabasa ko galing sa senador kanina. Ito yung pangalawa, ito yung pinakatanga sa lahat. Sabi ni Bato. Ito yung pinakatanga sa lahat eh. Attention, former PNP AFPers who are good at unarmed combat and volunteer to provide security and protection to VP Inday Sara. Please sound off, bayanihan lang, walang sweldo. What the F are you talking about, Senator Bato de la Rosa? Kukuha kayo ng security? Sa number 1, retired. So matanda na. So sige, try nyo. Kunin nyo si General Moranas. Kunin nyo. Lagay nyo kay BP. Tingnan natin kung tatagal yan ng isang buwan na walang sahod. Pagre-reportin nyo araw-araw, gagastos yan ng gasolina o pang-commute. Gagastos yan. Tapos, pababantayin nyo na maghapon. Ang gagawin nyo, pagkain lang ibibigay nyo. Pagkain lang. Volunteer eh. Sagot namin breakfast, lunch, dinner, tsaka merienda. Maghapon siyang pagod. Tapos, uuwi siyang bahay. Nga. Tapos, pababalikin nyo the following day, repeat. Wala man lang kayo ibibigay, kahit allowance. Kahit pang gasolina. Baka isang buwan lang, umalis yung mga yan. May mga buhay ding sarili yan. Mga nagpapagamot na yan. May mga maintenance medicines na yan. Tapos papagurin nyo ng libre? What the F? Anong hinahanap nyo? Aliping sanggigilid? Buti pa yung aliping na mamahay, nasa loob ng bahay. Ang hanap nyo, aliping sanggigilid. Correct. Correct, Sparrow. Yung iba dyan, may pinapaaral pa. Pinapaaral yung mga apo. Kasi inutil yung anak, so pinapaaral yung apo. Anong klase kayo gusto nyo libre? Ba't ito magandang gawin, Senator Bato? Mag-resign ka sa pagiging senador, ikaw ang magbantay. Libre din, ha? Libre din. Senator Robin, ganun din sa'yo. Mag-resign ka bilang senador, mag-security ka na lang ni Sara. Yan ang pinakamagandang gawin nyo. Seriously. Yan ang tulong sa bansa na pwede nyong gawin.
Pinakamagandang tulong sa bansa na pwede nyong gawin. Mag-resign kayo dyan sa pagiging senador, kayong magbantay kay Sara. Total naman, kating-kati kayong bantayan siya. Goodness. Liit-liit na bagay, pinalaki. Ang liit-liit na bagay nitong issue na to, pinalaki ni Sara dahil bakit? Designated Nipo baby. Sama nyo na si Bongo. My goodness. Si Tolentino, pinapalayas na ng PDP. Di ba? Hindi na nila kasama si Tolentino. Pinalayas ni Robin Padilla. Pag-resign kayo magbantay kay Sara. Wala ring sweldo ha. Tignan natin kung tatagal kayo. Lang yan. Libre ang wala. Stupid. So stupid. I mean, why would you do that? Why would you even offer something like that? High risk yung trabaho mo. High risk eh. High risk. Pagbabantay ka ng VIP. High risk yan. Tapos libre. Dapat nga may insurance pa sila eh. Tsaka hazard pay. Kasi delikado yung trabaho. Tapos sasabihin nyo, libre. Para sa bayan. Sarap magmura minsan. Lagi nyo sinasabing para sa bayan. Pero ang totoo, para sa kanila lang. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please share our video sa inyo po mga social media accounts at paki-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless you guys. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?